Santos, welcome sa atong tulumanon na misyon ba sa katauhan paglusad sa divine government. Kini mo sa igsoon na Dr. DF, researcher, author, and Juris Doctor. Mudapit kaninyo ning halbing halawom nga mga pagpamalandong. Ato bang katungdanan nga mga katauhan? Kining misyon ba gyud nato? Misyon ba sa katauhan? Nga atong ilusad ang usa ka divine government. Niya ang 8 ka mga katarungan, 8 ka mga basihanan kung ngano nga misyon sa katauhan nga atong ilusad ang usa ka divine government sagrado nga kagamanan. Number 1. Pinasikad sa Conciliar Document 154 to 401 sa Second Plenary Council of the Philippines. Dinhi gidayag nga ang katauhan dunay kaakuhan alang sa usa ka active participation of all members of the church in her life and mission, not just clergy. In other words, dili lang kaakuhan sa mga church authorities kapariag kaobispuhan, kundili atong kaakuhan nga katauhan, active participation, nga duna tay misyon diha sa simbahan ang katauhan sa Dios. O diri usab gipadayag sa Conciliar Document number 238, Second Plenary Council of the Philippines, that from the perspective of God's gift of life in its fullness in the kingdom, that we view the church evangelizing mission in the temporal order. Dinhi mapadayag nga ang misyon sa katauhan mao ang paghingpit sa paghari sa Dios nining kalibutan. Niya ang pagpadayag niini. Diha sa Kolosas 1:18, diha gidayag gagitukod sa Dios ang simbahan ug kini mao ang gingharian sa Dios. The head of that church is Christ. So ang ulo niini mao si Kristo. And the teaching authority gihatag kana sa church magisterium, the church authorities nga diha sila ang ulo. In other words, sa Santo Papa, Cardinals, mga obispo, kaparian, diya sila nagrepresent sa ulo. Apan ang paghingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan, dili lang sa ulo. Mahingpit ang gingharian sa Dios nining kalibutan, it's through the body. Ug ang simbahan, ang katauhan, mao ang mystical body of Christ. In other words, the people, the laity, ang katauhan, kita nga mga common press, kita nga mga ordinaryo nga katauhan, naglangkob sa mystical body of Christ. So unsa ba di ay ang makapahingpit the fullness of God's kingdom on earth nga mo'y gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines through the bishops of the Philippines. Pangutana ni Madam Secretary Milda Mercad. Dinhi mapadayag nga gikinahanglan ang laygo, ang katauhan, mamahimong aktibo diha sa simbahan, and the way nga active ang katauhan, it is our mission para paghimo, paglusad sa usa ka divine government sagradong kagamanan. Number 2, journeying together. Diri sa Filipos 3:14, kita gitawag tag pilgrim church. Nagdagan kita paingon sa dag-anan. Ug diha sa atong pagdagan paingon sa dag-anan, we will be guided by the church authorities nga mudaog ta.
ug ang kadaugan niini mao ang paghimo sa usa ka divine government. O kining divine government mao kini ang usa ka gamhanan diin instrumento kini sa hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. And so it is our duty, our task, our obligation to reign the divine government in our land and the divine world government. So dinhi mapadayag diha sa 2 Timoteo 4:8. Unsa bay epekto kung mahitabo mangalusad ang usa ka divine government sa gradong kagamhanan? Ang resulta niya na 2 Timoteo 4, katumanan sa gidayag ni Hesus, buot ko nga maluwas ang tanang katawhan. Public, tanang katawhan. Ngano? Kaya ang divine government, usa kini kagagamhanan nga mopatuman sa divine plan, divine will, and divine laws. Mao kanay mahitabo. Ug busa matuman gyud ang giingon sa gipadayag, Revelation chapter 3 verse 11 to 12. Unsa ba kini gipadayag? Sa gipadayag chapter 3 verse 11 to 12 nagingon, abpingi ka ng koruna nga naa, diha gipurong-purong kanimo nga dili kini maagaw ni bisan kinsa. Ang imong kadaugan gantihan ka sa bag-ong ngalan, o kini ang bag-ong Jerusalem, the city of God. Mao kini usab ang gipatin-aw ni Saint Augustine, the city of God versus the city of man. O kini si Pope Leo XIV, Augustinian order, may tabo nga siya mo na concluding power nga muhari ang usa ka divine world government, Christian kingdom. Ug once mahimo kini, then the element nga kining kalibutan mahimong city of God, nga maoy gisulat ni Saint Augustine, the city of God versus the city of man, the New Jerusalem ni ining kalibutan. Ug kana namantala sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 22. Ug busa mahitabo na unya nga kining kalibutan mahimong paradise restored. Ang mahitabo ang katawhan diha sa gipadayag chapter 2 verse 7, katagaan ug katungod sa pagkaon sa bunga nga makahatag og kinabuhi nga walay kamatayon. Paradise restored, kahoy nga naghatag og kinabuhi. Paradise. Nining putuha karon, Revelation chapter 3 verse 5, wala na unyay kamatayon. Revelation chapter 21 verse 4, wala na'y sakit. Sickness-free society, deathless society, in the new heaven and new earth. So, ato kini nga katungdanan katawhan, paglusad sa usa ka divine government o kining gobyerno, Christian kingdom, will implement the totality of divine plan, divine will, and divine laws. Ninhi karon mapadayag nga mahitabo na unya nga wala na'y mga hugaw, wala na'y dautan nining kalibutan, wala na. In the New Jerusalem, Revelation 21 verse 27, wala na'y mga dautan. Pulos na tarong, pulos na mga buhing santos, ug ang ngalan naa na sa libros kinabuhi. Ug busa ikatulo nga basihanan ngano nga ang katawhan maugyoy maning kamot nga ilusad ang usa ka divine government sa gradong kagamhanan. Mao kini ang shared responsibility. Unsa kining shared responsibility? Mao kini ang responsibility nato nga katawhan, the mystical body of Christ, kita. So sa tibuok lawas, nabahin sa duha, ulo,
represented by the church authorities, Santo Papa, Cardinals, Obispo, Kaparian, o kining lawas mo ang katauhan sa Dios. So dili lang kay ulo mo'y mulihok para sa fullness of God's kingdom, kundi ang lawas kita nga katauhan. We have to process the divine plan, divine will, and divine laws through the divine government. In other words, di sa lawas ang divine government. Ang divine plan di sa ulo, divine will, divine laws di sa ulo. And it is the task of the church authorities nga ang plano sa Dios, kabubuton sa Dios, balaod sa Dios, ipatuman sa lawas. That is a divine government. Ikaupat, discernment and decision making. Unsa bay mahitabo niini? Do natay decision making. Ni anato ang saktong desisyon. It is our task and a project para mahingpit ang paghari sa Dios nining kalibutan. Revelation chapter 2, verse 26 to 27. Hatagan kinig pinakadako nga political power nga dugmokon ang mga nasod sa kalibutan sama sa kolon. Buot ipasabot. Connecting Isaiah 60 verse 12. Ngang mga nasod nga dili mo yukbo, diyan ang divine government sa Dios. Mapapas nining kalibutan. Mapapas. Will be wiped out from the map of the world. Ingon niini ang gahom sa divine government. Ug busa, mao na kini ang mahitabo na unya. Atong giampo nga mahimo ang 22nd Ecumenical Council to be participated in by all the church authorities. We will be inviting sa tanan nga mga leaders sa nagkadaiyang religious organizations, sa tanan, Christians and non-Christians, tanan sa mga state authorities, legal authorities, diri sa educational authorities. Kini uban pa, mag-uban kini alang nining gitawag og discernment and decision making with shared responsibility para mahipno ang hingpit nga paghari sa Dios niining kalibutan. Ikalima, listening to the Holy Spirit. Niining puntuha karon, pinaagi usab sa pagdumala ni Pope Leo XIV. Mahitabo na unya nga matuman ang Revelation 11:15 nga mauna nga kining kalibutan will be transformed. Nga once ang divine government mo na muda sa rinda sa kagamhanan sa tibuok kalibutan. Mahitabo na unya nga kining kalibutan mahimo ng new heaven and new earth, bag-ong langit o bag-ong yuta. Ngano ba? Kaya ang plano sa Dios, ang kabubuton sa Dios, o ang balaod sa Dios, ikapatuma naman ni ining kalibutan. O kining ikaunom, mo nang gitawag og inclusive approach. Sa inclusive approach, dinhi gipadayag ang PCP2 motto, Unite all things in Christ. Dinhi mapadayag nga ang tanan nga mga puwersa, including all the graces, mga panalangin sa Dios, ihiusa ka na. Mao kini gipadayag sa Efeso chapter 1 verse 10, unite all things in Christ. Unya doon naman tayo nagkadaiya nga mga talents, gitawag ka na sa Second Plenary Council of the Philippines o Unity in Diversity. So mahitabo ni colorful ang nakadaiya nga mga talents. Mao na kini ang mahitabo alang sa hingpit nga paghari sa Dios, pinagi sa usa ka divine government, sagradong kagamhanan. Ikapito,
Mao na kini ang gitawag og missionary discipleship. So kining missionary discipleship matag tao, matag Kristiyanos, dunay mission, isip disipulo ni Kristo. We form part of His body. Ug busa, dinhi madayag nga it is our mission nga ilusad gayud ang usa ka divine government. Ug ikawalo, mao ning gitawag og communion and unity. Diha sa communion and unity dunay duha ka klase sa pari. Ordained press ug ang common press. Kita mga laygo common press. Mag-join hand in hand kita. Alang na sa hingpit nga paglusad sa usa ka divine government, sagradong gobyerno, ug mao kining ikatulong elemento alang sa kahingpitan sa paghari sa Dios niining kalibutan. Ug busa nining tanan may tabo na unya nga niadtong higayuna nabagsak ang human race tungod sa pagpakasala sa una tang ginikanan. Pero natubos kini. We have the second Eve, ang atong mahal nga Birhen. Genesis chapter 3 verse 15. Nga mao ni mi sagang para dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ug busa nining tanan dinhi gilusad ang divine constitution of the Christian kingdom. Ug niining tanan mao ni ang sukaranan sa hingpit nga paghari sa Dios niining kalibutan. Busa matuman ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. It is called by prophet Isaiah as new world, bag-ong kalibutan. Na kana sa Isaiah chapter 65 verse 17 to 25. Og kining Pilipinas dunay misyon once nga ang divine government ikalusad na. Mao na kini sa Acts buhat sa mga Apostoles chapter 8 verse 26 to 40. Ngano? Ang Pilipinas gikan kana sa ngalan nga Philip. Philip usa ka apostol ni Kristo. Og si Philip mo'y magtutudlo. Iyang gitudluan ang usa ka eunuko taga Ethiopia representing nga mga Filipino, mga Filipino magtutudlo. Mutudlo sa tibok kalibutan. The light to the nations. And it is through the divine government nga ilusad sa tibok kalibutan. Centered in this country, the Philippines. Ug busa nining tanan, Revelation 21 verse 14, gipundar kini sa apostolic foundation. The only nation kansangalan derived from the very origin, the apostle of Christ, Philip. Ug busa dunay mission. Ang atong ikatubag mao ang fiat. Fiat na kana sa Lucas 1:37 ngadto sa 38. Matuman ang imong pagbuot o Diyos. We hope sa pagbisita, sa pag-anhi sa mga kaobispuhan, Catholic Bishops Conference of the Philippines, uban sa mga religious orders ug sa tanan ng mga puwersa sa gingharian sa Diyos. Sa ilang pagduaw o sa ilang pagpahigayon sa 130th Plenary Assembly sa Bohol, mahimo unta nga magmalampuson kining tanan. Mahimo nga ikadeklarar ang usa ka divine government. Divine world government. Santos, Santos, Santos. Fiat.